Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze. Pag-usapan ho natin itong si Representative Richard Gomez na kung saan mga kababayan, mga ka-analyze, viral trending pa ho simula kaninang hapon. Pati ho ang inyong lingkod na si Chris Ulo, mga kababayan, ay nasyak. Ha? Nasyak ho ang inyong lingkod na si Chris Ulo, ha? Hindi lang ho nasyak. Nagulantang, ano pa ba, nalaglag siya kinauupuan, nagulat, hindi makapaniwala ho, ha? Sa inasal, sa ginawa ho ni Richard Gomez sa isang matandang presidente ho ng Philippine Fencing Association. Ha? Naaktuhan, nahuli kam ho si Representative Richard Gomez sa ginawang pananakit dito ho sa lalaking matanda. Basahan ho natin. Nakuna ng CCTV ang pananakit umano. May umano pa no? Anong umano sinakta na nga. Nakuna ng CCTV ang pananakit umano ni late Representative Richard Gomez kay Philippine Fencing Association or PFA President Rene Gacoma sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Grabe. Sa Thailand pa ho naganap ito. Ganon kalakas ho ang loob ng isang legendary, legendary hong kilala, sikat na artistang si Richard Gomez, na kung saan ay hindi pa ho congressman representative ito, ay ang laki na ho ng respeto ng mamamayang Pilipino dito dahil kilala, sikat na artista nga ho ito. Ang gaganda ho ng mga ginawang pelikula nito. Lalo na lalong sumikat ho ito nung nasa palibhasa lalaki. Basahin muna natin itong report po muna, mga kababayan. Richard Gomez inireklamo ng pananakit ng Philippine Fencing President. Nakuna ng CCTV ang pananakit umano ni late Representative Richard Gomez kay Philippine Fencing Association President Rene Gacoma sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Matindi, Kayo ho ba, mga kababayan, na-imagine nyo na ho ba? Pumasok na ba ho sa isip nyo na itong isang Richard Gomez, congressman, congressman representative ho ng isang probinsya na kung saan ay mambabatok na lang ho ng ganito kalakas? Nakita nyo ho sa video, Sa sobrang lakas ho ng batok, napayuko ho yung lalaki, yung matanda, Ganong kalakas, Makikita sa video ang biglaang pagbatok ng isang lalaki sa isa pang lalaki. Sinabi ni Gacoma na kinompronta siya ni Gomez sa venue ng fencing competitions. Sa written report, naisinumite sa Chef de Mansion ng Philippine delegation, sinabi ni Gacoma na sinubukan niyang batiin ang mambabatas ngunit nauwi ito sa tensyon. He planted his right foot heavily on my left foot to limit my mobility. He squeezed my right thumb very hard like he wanted to dislocate. Nako, meron pa palang ibang pananakit na ginawa ito si Congressman Richard Gomez. Kwento ni Gacoma ayon sa ulat ng Fast Break. Pero ayon sa PFA President, hindi doon natapos ang konfrontasyon. Sinabi niyang muli siyang nilapitan ni Gomez habang siya ay nasa medical station at nagpapagamot. Ano pa?
literally covered my jawline forcefully with his right hand and said, di mo alam ang ginagawa mo. HR ka lang. Wala kang alam sa pagiging atleta, kwento ni Gacoma. Inugnay niya ang insidente sa desisyon ng Federation na palitan ang fencer na si Alex Lazarazabal sa Women Individual EP event. Anya na-withdraw ang atleta dahil isa na miss ng mga training session at late submission ng mga kinakailangan travel documents. Si Goma ang kasalukuyang PFA Director at Philippine Olympic Committee Vice President. Meron pa palang mga unang pananakit. Ngayon, yung pinakahuli, yung si Richard Gomez, binatukan na ho itong presidente, itong lalaking matanda. Grabe ito, ano? Grabe pala asal nito, ugali nito ni Richard Gomez. Ha? May paliwanag siya dyan. Ayun, makikita nyo ho sa screen. Kasi may mga ginawa na siyang, may mga interview na agad itong si Richard Gomez eh. Parang inunahan niya na agad dumipensa doon sa presidente, doon sa lalaking matanda eh. Mautak din ito si Congressman Richard Gomez eh, no? Pero hindi mautak. Hindi mautak yung tipong para lumabas ang katotohanan. Mautak para makapanggulang at siya ang magmukhang tama. Kasi alam nyo mga kababayan, mga ka-analyze, kahit anong rason pa ni Congressman Richard Gomez, unang-una hindi ka naman sinaktan ng tao, bakit sasaktan mo? At bilang kilala, sikat na artista, legendary, public servant ka, politiko ka, representative ka ng isang lugar sa isang Pilipinas. Tama ba yung ginawa mong pananakit? Sabi na natin may reklamo ka. Di idaan mo sa legal. Patraidor pa nga yung ginawa mo eh. Nung nakatalikod yung matanda, yung lalaki, tsaka mo binatukan. Relax ka lang. Ano pa tayo? Nasa ano pa tayo? Medyo mababang criticize. Kumbaga, hindi pa ito hard. Abang ka sa mga susunod. I-reveal ng mga vlogger kung gaano kakatapang. Ito sabi niya, alangan namang halikan ko siya doon. Bakit? Wala na bang ibang pwedeng gawin? At halika agad ang nasa isip mo? Anong klaseng paliwan? Ano yan? Pang-uto? Ang lagay halikan mo doon, hindi ba pwedeng wag mo siyang halikan? Pwede bang hindi mo rin siya saktan? Pwede naman lahat yun Pwede mo naman siyang kausapin, kumprontahin. Kung merong kang reklamo, concern, adi itanong mo sa kanya. Illegal mo. Isipin mo, anong klaseng utak to? Alangan namang halikan ko siya doon. Wala ka na ba ibang... Grabe yung paliwanag niya doon, Parang nakaka-speechless, no? Ang lagay, halikan ko siya doon. Bakit wala ka na bang ibang maisip? Pwede mo rin siyang hindi halikan doon, pwede mo rin siyang hindi saktan. Wala kang gagawin. Magsasalita ka lang, yun, pwede yun. Nako. Ang mga ganitong klaseng paliwanag, mga kababayan, kahon to eh. Yung ganitong klaseng paliwanag, kahon. Kinumpirma ni late Representative Richard Gomez ang alitan kay Philippine Fencing Association, President Rene Gacoma. Basahin ang buong detalye. Ayan. Siya lumapit sa akin alangan naman halikan ko siya doon. Kung lumapit siya sa akin, di sige, kung yun ang gusto niya,
Sino ba naman ako para umatras? Lumapit sa'yo. Sasabihin mo, sino ka ba naman para umatras? Bakit? Pagka lumapit, ano yun? Pag lumapit, ano nasa isip mo? Sasaktan ka? Kitang-kita ho sa video, mga kababayan, mga ka-analyze, hindi na ho natin pwede ipakita kasi yung video rito kasi maano yung ating channel. Nasa likod pa siya, patraidor pa yung ginawa niya Ha? Galawan duwag pa nga yung ginawa mo? Ha? Pakinggan ho natin dito sa balita na lang. Nagkatensyon sa SEA Games ng batukan ni Leyte Representative Richard Gomez, ang presidente ng Philippine Fencing Association. Gate ni Gomez, may pinaburang manlalaro at hindi pinili ang kanilang player mula Ormoc. Pero, paliwanag ni Gakuma, desisyon ito ng buong coaching staff. Ang nakulikam na pananakit sa pagtutok ni Mark Salazar. Kuha ang CCTV na ito sa Fashion Island sa Thailand, kung saan ginaganap ang fencing competition ng Southeast Asian Games. Sa CCTV, kita sa may bandang kanan ang mga lalaki na nag-uusap at naglalakad. Maya-maya, binatukan ng nakaitim ang lalaki sa harap na naka-blue jacket at naka-cap. Hahawakan ng lalaki ang ulo niya matapos masaktan. Ang lalaki ng batok, si Leyte Representative Richard Gomez, bahagi ng Shotgun Skit and Trap Team at tatay ni Juliana Gomez, nakasama sa SEA Games Fencing Team ng Pilipinas. Ang binatukan niya si Rene Gakuma, ang presidente ng Philippine Fencing Association. Inamin ni Gomez ang ginawa. Nakatayo ko, pinapanood ko yung laro Tapos lumapit sila. Inamin mo kasi wala ka nang ipagsisinungaling kasi naaktuhan ka ng CCTV. Ha? Tuloy natin. Sa akin. Tapos nung kinakausap ko na sila, tumalikod Lalapit ko sila, makikipag-usap ko sila, tatalikuran mo ako, bastos ka talaga. Talagang tinamaan. Aminin ko, talagang nagagalit ako, naiinis sa decision na ginawa nila. Bintang ni Gomez may favoritism ang PFA kasama ng mga coaches. Hindi ro pinaglaro ang player mula Ormoc na nagtop sa rankings. Ang ipinalit na player ay hindi taga Ormoc. Tinanggal nila yung player namin as an individual player, and then pinalitan nila. Ang akin kasi dito, nag-qualify yung bata. Nag-qualify siya. Sa lahat ng qualifying events ng fencing, sumali yan, nag-number 1. Hindi nila tinatalo, nahihirapan sila dyan. And then, bibigyan nila ng rason na hindi raw nagte-training, hindi raw nagpapakita. Sabi ko, how sure are you? Kasi taga-Ormoc yan. Nagsumite ng incident report si PFA President Gakuma sa head ng Philippine delegation sa SEA Games. Hindi raw niya lubos maisip ang ginawa ni Gomez na isang fencer din dati, tatay ng... Alam mo, Congressman Richard Gomez, kahit ano pang reklamo mo, sir, congressman ka, mambabatas ka. Alam mo sa sarili mo na hindi mo dapat ginawa yun. Unang-una, isipin mo, wala ka sa bansang Pilipinas, nagawa mo yan dyan. Paano pa pala rito sa bansa natin, nakataga rito ka? Ha? Isipin mo, nasa ibang bansa, pinahiya mo, nagawa mo sakta ng isang kapwa Pinoy? Ha? Kahit ano pang rason mo, hindi ka dapat nanakit, hindi mo dapat sinaktan yung tao. Ha? Tapang mo kasi, ano? Relax ka lang. Darating tayo sa exciting part. Fencer at isang kongresista. Sinaktan, pinagsalitaan ng masama at pinagbantaan daw siya ni Gomez. Nung araw na batukan daw siya, may iba pang pananakit at pagmumura siyang natanggap sa kongresista. Give me the authority to replace the athlete. He squeezed my hand really hard. He stepped heavily on... Ayan ho. Ayan ho yung binatukan ni Congressman Richard Gomez, si Rene Gakuma, presidente ng Philippine Fencing Association. Ang tanda na nito. Ilang taon na to? Nagawa mong batukan to, Richard Gomez, sir? my left foot, like I couldn't move. I see him approaching me. He cupped
my jawline, here, squeeze it really hard. HR ka lang, hindi mo alam ang ibig sabihin na maging atleta. And then he said, Grabe. alam ko saan ka nakatira. Ang sabi ni Gakuma, hindi pinaglaro sa individual event ang sinasabi Biro mo, habang sinasabi yun, hawak-hawak ni Richard Gomez yung panganong matanda. Wow. Ang siga naman ni Richard Gomez. Ang siga naman ni Richard Gomez. Ha? Hindi, ano? ang player ni Gomez dahil base sa desisyon ng buong coaching staff, marami itong hindi sinunod. Lagi raw itong absent sa mga training. Hindi rin daw ito sumama sa mga ginastusan ng pamahalaan na training abroad. We are supposed to build character. Compliance is huge. And even though they're talented, all right, but non-compliant to the behavior of stuff, what is expected of them, who are athletes of the Philippine Sports Commission, who are paid by the funds of this government, it's unfair to those who are struggling. The government is supporting them. Nakapaglaro naman ang player sa team event at nakuha nila ang bronze medal kanina. Wala raw balak si Gomez na humingi ng tawad. Hindi rin daw siya congressman sa Thailand. Si Gakuma, wala rin balak magpatawad pa. Not say sorry dahil mali yung ginawa nila. Tinanggal nila yung opportunity ng bata na maglaro sa SEA Games. Tinanggal nila yung opportunity ng bata. Grabe, no? Anong utak meron to? Anong utak meron to? Hindi raw siya hingi ng paumanhin, sorry. At hindi raw siya congressman doon sa Thailand, doon sa ibang bansa. Anong utak yan? Anong klaseng katwiran yan? Katwiran DDS ang putik. Ha? Ang tindi ng paliwanag ni Richard Gomez, ano? Noong una sabi niya, lumapit siya sa akin eh. Halikan ko siya. Ngayon naman, hindi siya hingi ng sorry kasi hindi naman daw siya congressman doon sa Thailand. Alam niyo mga kababayan, pag may mga ganitong senaryo, ganitong mga issue, ganitong mga incident na ganitong issue, malalaman mo ano utak nitong mga politiko natin, ano level, ano? Natindi, ano? Okay, magsasampa ho yata ng reklamo, demanda itong presidente ng Fencing Philippines. Ha? Itong si Gakuma. Tama, no? Magsasampa yata ng demanda. Gakuma. So, update ho tayo rito mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.